yung ating pangalawang Pangulo. You may question my opinion, but that's my own opinion. I know her very well. Kailangan talaga i-secure. So, yun lang pag-iusap ko. Kahit na hindi mo na ibalik yung the same number na tinanggal mo, palitan mo lang yung, ibalik mo lang yung mga taga Davao na palagay ang kalooban niya, at tanggalin mo na lang yung hindi niya kilala na yung naiwan sa 31. I know, it's no longer your job dahil alam ko as Chief PNP, you will deal on policy statements na lang doon sa mga commanders mo on the ground. Hindi ka nagsasabi ko, ito tanggalin mo, ito iiwan mo. That's not your job anymore. Pero ito lang, I am just appealing to you, panirating ko lang sa'yo. Kung pwede, balik mo. Alright, welcome back to my channel mga guys. Magandang araw sa inyo lahat. At ito nga tayo ngayon, no? Andito tayo sa Senado. Ito si General Mabil, ginisa patungkol dun sa security ni BP Sara po na tinanggal nila. Ito, question po siya sa pagtanggal. At ngayon, nag-apilar po si Senator Bato na kung pwede ibalik yung security ni BP Sara na yung mga kilala niya, hindi yung mga bagong 31 na hindi niya kilala. At nung una, talagang itong si Marbil nagpa-tigas-tigas pa na meron na daw AFP security si Vice President. Hindi naman palagi yung AFP Pag lang yan pag pumupunta sa mga delikadong area. Yung PNP ang kailangan ni BP Sara. Kaya andito mga guys, nag-isa si General Mabil at yun nga, napilitan nga siyang ibalik ang security ni BP Sara. Masaya naman tayo dyan, Pero kahit na hindi lahat, at least yung mga tao ni BP Sara dati, yung nagbantay kay Tatay Digong, yun yung mga inalis ni Marbil nilagay doon sa sa Luzon, sa Region 4 yata yun. So ngayon, nag-apilar po si Senator Bato at may commitment naman itong si Marbil na ibalik niya. Yan, panalo tayo dyan. At least, hindi na umiiral ngayon yung kapalan ng mukha nito si General Marbil. Sa wakas naman, talagang mapagbigyan niya itong si Senator Bato. Alright mga guys, tunghayan natin itong video sa Senado. Ito, Senate hearing. Patungkol ito sa, sa KOGC na panggigipit. Pero itong sa security ni BP Sara, siningit lang talaga ni Chairman Bato at saka ito si Robin Padilla at siyempre si Senator Bongo. Alright, tunghayan natin ito mga guys. Let's go. And don't forget to subscribe. Pwede po ba makapagtanong sa ating pong PNP Chief? Yes, you have the floor, Your Honor. Salamat po. Sir, ako po ay tagapangulo din po ng Komite ng Public Information at Mass Media. Ako po ay tunay na hirap na sa pagsangga sa mga fake news. Ako naman po ay nagpapasalamat sa pamunuan ng PNP at laging maliwanag naman po ang inyong pagbibigay ng impormasyon. Nagkakataon lamang po na imbis yung paliwanag ninyo ang naririnig, mga vlogger na hindi natin maintindihan. Ngayon po sana magamit po natin ang pagdinig na ito upang linawin lang po ang isang bagay. Medyo hindi po ito. Ako po nagpapasalamat po ako sa inyong statement kanina patungkol po dito. Ito lamang po side lang pong tanong. At ito naman po nasa inyo po bilang resource speaker po namin. Nasa inyo po kung gusto niyo pong sagutin o hindi. Narinig ko na rin naman po at nabasa ko na rin po yung inyong statement na ayaw niyong magsalita. Pero baka po dito po ngayon mas maganda maging maliwanag po sa ating mga kababayan. Pero kung ano man po kung gusto niyo pong sagutin o hindi, wala pong problema. Opo, hindi po namin yung pepersonalin. Karapatan niyo po yun. Kaya lang po, baka lang magamit natin itong pagdinig na ito para malinaw po. Tinatanong po talaga ng taong bayan na hindi lamang po ang masasabi nating, alam nyo naman, hati ang ating bayan. Pero lahat nagtatanong dito, ano po ba ang katotohanan? Meron po ba talagang political pressure para tanggalin ang security ng ating Vice President? Nasa inyo po yan, sir, kung gusto niyo pong sagutin o hindi. You may respond, Chief PNP. Thank you, our Senator.
No, that's yun po yung sinabi nyo. Wala pong political pressure. It's ang ginagawa po natin is really to rationalize po yung deployment ng PNP natin. And we have to make sure, no po, sabi po nila, alam mo sir, ang nangyari po, not only the vice president na nagalit po sa atin at kalim po na it's a political, no, not even. Marami po kami tinanggalan. Even yung mga classmate ko, ng mga general, sabi ko, it's a time na talagang we have to rationalize. And in fact, we have already made yung sa policies natin na kung may mga threat, yung mga, when they retire, kasi may mga threat, is only about 6 months. And afterwards, they can ask kung meron po talagang threat. And we have to make sure, no, ang deployment po, we have to reframe po yung kasi, yung term po natin, VIP, ang security. No, there's no term as VIP. Remember, this is a police unit, sa professional police po. They are all graduates and di po kami kagaya dati na Hindi kayo kagaya ng dati? Ano ba talaga ang dati? PNP chief. Ano ba yung dati? Palakasan? Klaruhin mo yan. Graduate po ang mga police po natin. And we want to make sure that they are being deployed properly. Tinanggal po natin yan because ang gusto po natin, we have to professionalize po yung PSPG and make sure na dalawa po yung criteria. High threat, high security threat and medium security threat and no threat at all. We want to make sure that there is already a perceived threat and there's a difference between a perceived threat and an actual threat. Dati kasi, VIP ang tawag natin, that's a perceived threat. Kaya nga sinasabi po natin, and we have to rationalize and we have to change our policies regarding po dun sa deployment ng tao. Kasi ang sasabi ko nga, we need more people on the ground. Marami po kami talagang kulang. And to be honest, sir, talagang ang gusto po natin, talagang ibaba yung mga tao natin or very strict police procedures natin. Marami po tayong kinasuhan na moonlighting na police natin. It all started in Alabang when we see two staff personnel na nandun po being used as security. Laks, ano ba yan, General Mabil? Balik tayo kay BP Sara. Ba't kung saan ka napunta? Parang excuse mo lang yan excuse mo lang yan. Alam namin na may nagdikta sa'yo kung anong gagawin dyan sa security kay BP Sara. Yung mga tambalustos naman siguro. Kaya balik tayo kay BP Sara. And dahil po nga doon, bakit nangyayari doon? And we have to rationalize our people. We have to account them. They want to make sure. And with regard po doon sa iba, hindi lang lahat po, tinanggalan po natin because we don't see any threat sa mga bantao. At ang sinasabi ko nga, kung meron pong reason, ibibigay po natin. Second. But in the case of the Vice President, do you think may threat sa kanya o wala? Sir, wala po siyang threat. Wala po kami nakita. He's being loved by our people. Ang sasabi ko lang, second, ang security po ng ating Vice President is are you under sure with the strong stand against the CPP, NPA, wala siyang threat sa buhay niya? Sir, ang may hawak po ng security po ng ating Vice President is the Presidential Security Command. It was issued on July 9. The security of the President and the Vice President lies on the Presidential Security Command. And we will not stop po if the General Morales from the PSC asks our help to ask for more personnel, then we will give po. And the one who's making the threat assessment is not anymore. It's the Presidential Security Command po. Well, alam mo, ilan bang iniwan mo doon na security kay BP? May 31 pa po. 31? Opo. Is the 31 remaining security of her own choice or ikaw ang pumili? No sir, hindi naman po kami because mayroon pong commander po sa kanya and it's being headed by a full colonel doon sa 31 na naiiwan po. And it's up to him, up to her po, yung babae po natin, to really choose yung mga tao natin. Hindi ko po alam yung details. What will happen is, sabi ko, you have to rationalize, you just need the numbers so we can deploy them dun sa mga tao sa ground. Okay. In behalf of the Vice President and in behalf of the Filipino people who want that our Vice President is properly secured and protected, can I ask you, for the record, that yung iniwan mo na 31, pwede ba nabigyan mo ng laya yung ating Vice President kung sino sa kanyang mga former security ang pwedeng iiwan mo? Kasi ang reklamo nga niya,
may iniwan ka nga pero hindi niya kilala, hindi siya komportable. Baka pwede yung mga security niya na from Davao na matagal na sa kanila, nakilala niya, komportable siya, baka pwedeng yun na ang ibigay natin. Kasi ang nangyari kasi, yung mga pulis na yun, kilala ko yun, mga tao ko yung mga pulis na yun, andito ngayon, inassign mo dito sa Krami or sa Region 4 ba yun? If you are for localization para effective ang ating kapulisan sa kanilang trabaho, baka pwedeng yung taga-Davao na lang ilagay mo doon. I'm just appealing to you. I am not questioning your wisdom. Ako, just treat me as an ordinary Pilipino na gustong-gusto talagang masecure yung ating pangalawang Pangulo. Baka pwede naman na papiliin mo siya kung sino yung gusto niyang maiwan doon. Ilan ang tinanggal mo, Marvin? 75. Yung 75 na tinanggal mo, baka pwedeng, tapos may iniwan ka na 31. Sir, our chairman, can I make it clear first na ang naiwan po sa kanya is 358 AFP personnel. And ang sabi ko nga, ang 106 sa wala na ko doon sa... because, sir, it was wala tayo doon sa AFP. We are just talking about PNP. Yung PNP lang pag-usapan dahil ang PNP yung close sa kanya. Dahil dati siyang mayor at yung mga local police ng Davao, yan yung dinala niya doon na security. Yun lang ang pag-usapan natin, yung local, yung police lang. Kung yung 31 na yun na iniwan mo, pwede ba na pagbigyan natin ang pangalawang Pangulo na pumili siya kung sinong gusto niyang maritin doon na 31? Wala problema. Kahit na hindi mo na ibalik yung 75 na tinanggal mo, okay na yun. Gamitin natin yun sa police visibility. Ako mismo, as former chief PNP, I am with you when you say na you need people on the ground. Alam ko pareho tayo. Ang tagal na natin gusto yung mga tao na yan na matanggal sa mga VIP security dahil para magamit natin. Pareho tayo ng paningin. Pero, yun lang, ako, bilang isang Pilipino na gustong masecure ang ating pangalawang Pangulo, pwede ba na yung 31 na yun, bigyan mo siya ng laya na pumili na yung tinanggal mo, na dinala mo dito sa Region 4 na mga taga-Davao, baka pwede yun nilagay mo para naman may peace of mind siya na sigurado siya na yung security niya ay talagang kanya. Yun lang, pag-iusap ko lang sa iyo. I'm not directing you as the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. This is my personal appeal to you, being a Filipino. Kasi ayaw ko talaga na may mangyari sa ating pangalawang Pangulo. Pag yan ay naambos ng NPA at nagsimagtakbuhan yung mga security niya, nakakaya tayo. Pero kung yung ibalik mo yung mga taga-Davao na talagang makipagpatayan sa kanya, yung mga pulis na yun na local, ay you and me can sleep properly at night na wala mangyayari sa ating pangalawang Pangulo. That's my assurance to you. Kaya balik mo yun. Kaya ako nakiusap sa iyo. Yun lang, appeal to you. Na pwede ibalik yung mga taga-Davao. Kahit na yung 31 lang. Yung 31 na sinabi mo iniwan, palitan mo yun ng mga trusted niya, na kilala niya. Yun lang, pakiusap ko sa iyo. Sa 31. I know, it's no longer your job dahil alam ko as Chief PNP, you will deal on policy statements na lang doon sa mga commanders mo on the ground. Hindi ka nagsasabi ko, ito tanggalin mo, ito iiwan mo. That's not your job anymore. Pero ito lang, I am just appealing to you, panirating ko lang sa iyo. Kung pwede, balik mo. Can I get your commitment? Of course, our chairperson. Thank you very much. Salamat. Alright, at yun nga, no? Talagang hindi naman siguro napipilitan ito si Marvel. Pag hindi niya gagawin ito, talagang mapapahiya siya kay Senator Bato. Kaya dapat niya lang gawin, dapat niya lang isuli. Ano sinasabi niyang walang threat? Dati na ang daming threat ng mga kumakalaban sa NPA. Oo. Kaya dapat i-secure yan si Vice Presidente. Yun lang ang tanging ano natin yung klarong-klarong mga politiko ngayon na lumalaban sa mga NPA na yan. Yung presidente, yung ibang mga congressman at saka yung mga senador dyan, natahimik lang patungkol dito sa NPA, no? So ito si BP Sara talaga ang vocal lang. So kaya kailangan niya ng security. Kaya kailangan mo lang ibalik yan, General Marbil. Wag na kayong magpa-loko dyan sa mga commander-chief nyo. Lalo na dyan sa mga bangag. Alright, mga guys, comment naman kayo dyan. And thank you for watching.